Okay, alam niyo po ba na hindi lang mga bato ang ginawang palatandaan ng mga Hapones at Koreano nung sila ay nagtago ng yaman? Gumamit din sila ng mga punong kahoy, at ang gusto kong i-tip sa inyo ngayon ay ito'y tungkol sa mga punong kahoy na namumunga na ginamit nilang palatandaan nung sila ay nagbaon ng yaman. At kapag ang ginamit ng mga Hapon ay kahoy na namumunga or bearing fruits, ang object po ay malapit lang sa puno ng kahoy. Kalimitan po niyan 1 meter, 6 feet, at saka 9 feet ang distansya, or 10 feet ang distansya lang. Kasi bearing fruits, ganun po ang interpretasyon po niyan. Siyempre gagamit po tayo ng kumpas, at unang tatahakin po natin ay ang east. Kapag kahoy po ay wood element, tatahakin po natin ang east para hanapin natin ang object. Around 1 meter to 10 feet distance po ang paghahanap. At meron namang coordinate markers yan. Kapag nasa bandang puno lang, 1 meter lang ang distansya ng object mula sa puno ng kahoy, ay mayroong palatandaan sa puno na bato. Mga coordinate marker po yan. At ang mga bearing fruits na sinasabi ko po sa inyo na ginawang landmark ng mga Hapon ay katulad ng mangga, sampalok, lansunis, at iba't iba pang mga punong kahoy na namumunga na nagtatagal ang buhay.